here guys. So ngayon, samahan nyo ako mag-rate at mag-review ng cheapest Airbnb around dito sa Metro Manila. So ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. Kasi nun guys is 2 nights. So bali 500 siya, 250 per day. Pero sabi ko 1 night lang ako. Kaya binigay sa akin ng 350. Pero okay na. Tingnan natin kung maganda. Ang check-in natin doon is 2 p.m. ng tanghali. And 12:54 pa lang. So 20 minutes walk siya from dito sa Malate, Manila. Dito na tayo guys sa may Quirino Station and siguro mga 10 minutes walk pa. So, tara! Alright guys, dito na tayo sa Tea House Malate. Fairness guys, mukhang okay to ah. Medyo maliwalas, mahangin. Try na natin mag-check-in. So, doorbell ako. So, walang nagbubukas sa akin. Dito po sa 304G. Okay po. Thank you po. Sa room na to ay merong 8 nakatira at may isang CR para sa lahat. Madalas kumakatok ang mga housekeeping dito para magwalis, magpalit ng basurahan at i-check ang mga nasa loob nito. Sa mga nakatira dito, 3 ang nakausap ko. Karaniwan ng mga tumitira dito ay OFW na nag-a-apply sa mga agency sa labas. Sila raw ay lilipad papuntang Saudi, Taiwan, at yung isa naman ay sa Kuwait. Nagsistay daw sila dito dahil mura at malayo pa sila kung saan sila nakatira. Yung isa sa Abra, yung isa naman sa Davao, at yung isa naman ay sa Cotabato. So guys, dito tayo ngayon sa CR nila. So makikita natin dito may mga gamit na shampoo, sabon, then mga iba pang toiletries nila. So in fairness, actually malinis siya. Pwede no. Ngitang CR lang ako. Lang, parang katapat mo na yung pader. So guys, ngayon titignan natin yung balcony nila. Ayan guys. Ito yung balcony nila. Actually, sobrang ganda. Feeling ko kasi bago lang tong bahay na to eh. Marami rin talagang nagsistay actually. Parang 5 room yun, then mga 10 yun nandun or more. Ayan guys, oh. Pwede ka mag-chill dito actually. Worth it na. Then sa loob naman, meron silang microwave, meron silang ito ng tubig, may mga plato, and baso. Nandun na lahat. Siguro ikaw na lang magluluto or bibili ng pagkain mo sa labas. Ang kagandahan dito ay ilalagay mo lang sa basket kapag tapos ka ng kumain at sila na ang bahalang maghugas para sa'yo. Ngayon, mag-charge tayo ng phone. Kita nyo guys, walang outlet yung tabing bed ko. So, dun tayo mag-charge sa kabilang bed. So, in order para makapag-charge ako, dun pa ako sa kabilang bed. So, sana walang mag-stay dun para hindi masyadong nakakaya. Binuksan na rin nila ang aircon na nagtatagal simula 6 p.m. hanggang 6 a.m. So hi guys, for tonight, mag-meeting muna tayo dito sa little lounge nila. Ayun, nag-meeting muna tayo. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung pag-aaral. Ngayon is 9 na. Medyo tahimik na dito. Lahat ng tao is nasa kanya-kanyang kwarto na. Hey guys, bumili ako sa labas ng burger machine. Itadakimasu, kain po tayo. Hindi nyo kita, di ba? Time check, 12:30 na, no? So, kailangan na natin magpahinga. And 11 a.m. yung checkout natin bukas. Tara!
Pasok na tayo. Good night. Good morning. Good morning, guys. Time check, guys. 8:06. Di ko alam kung ako lang nakakarinig pero kanina pa may nagpupukpok dito kasi ginagawa yung taas. So medyo maingay siya. What a beautiful and nice day. Nagtimpla ako ng gatas, guys. Guys, medyo maliligo na tayo kasi medyo mabaho na eh. Medyo maasim na ako eh. So tayo maligo, guys. Refreshing. Magpe-prepare na tayo for checkout. Nag-ayos na ako ng mga gamit ko para ready na ako for checkout. At nagpaalam na rin ako sa isang kasamaan ko doon na first and last time ko nang makikita. Ate, babay po. Bye-bye po. Thank you po. Sige, sige. Good luck sa'yo, ate. Opo. Thank you po. Wow! Thank you for the pag-stay dito. Dito lang yan sa B-House Malate, guys. Sobrang okay ng facility nila. Sobrang linis and mababait yung mga roommates mo. For overall na rate natin dito sa B-House Malate, I will give this a solid 4 stars kasi medyo nakaka-disturb lang yung pagkatok-katok nila sa housekeeping. And sa CR, I will give this a solid 5 stars kasi malinis talaga. Kahit wala din kami dun sa room. And sa overall facility naman, I will give this a 3.5 kasi yung ibang floor is hindi pa tapos and nakaka-disturb sa pag natutulog ka, medyo daming kumakatok, ganyan, daming nagpupukpok, lalo na sa umaga. Pero overall, sobrang sulit nito for as low as 250 per night. Why not, diba? Bagong facility pa. And abangan nyo sa susunod na vlog ko, mag-rate pa tayo ng iba-ibang Airbnbs around Metro Manila. See you guys sa next Airbnb. Bye-bye vlog!